Yung tanong ko lang po katulad na nararanasan ng iba, katulad ng bagong pasok sa indoktrinasyon, naririnig ko rin sa iba na pati yung asawa nila nagkakaroon ng friction sa kanila. Meron po bang guideline ng Bible na kung paano malilesen yung friction? Dahil minsan masakit talagang isipin na katulad ko, malit yung anak ko. Bigyan kita ng guide, kapatid. Huwag mong ipagsasabi. Atin-atin na lang. Ito, bigyan kitang guide. Ang Diyos, gusto niya manalangin tayo, no? He commands us to pray. But He wants us to pray privately. It is an affair between yourself and your God. Bakit gusto niya privately? Kasi nakikinig si Satanas Nagmamasid si Satanas. Kung nananalangin ka privately, walang maririnig si Satanas, hindi niya alam yung hinihingi mo sa Diyos, hindi niya alam yung balak mo. So wala siyang mailalagay na hindrance. Nakukuha mo punto ko? Sama po. Hindi naman kasi alam ni Satanas yung nandito Ang nakakaalam nun, Diyos lang 17:9 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Sino raw nakakaalam ng puso? Ang Diyos. Di naman niya sinabing, sino nakakaalam? Akong Panginoon, saka si Satanas. Di naman sinabi. So, siya lang Kung sakali pa nananalangin ka kasama ng asawa niya, maaring matrick din lalo ni Satanas yung asawa niya. Pwede. Tungkol sa Pwede. Kaya nga ang hatol ni Kristo, mas maganda manalangin ka privately. Although nananalangin din kami pangkalahatan, pero, di ba meron tayong kanya-kanyang hinihiling nasa puso, hindi naman naririnig ni Satanas yun di ba? Yung balak mo, huwag mong paalam kay Satanas, hahadlangan kanya Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, mabuti basahin muna natin yung Mateo 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. See, sabi sa English, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So, ang gusto ng Ama, sikreto. Ngayon, para wag kang makakita ng mga hindrances along the way, nagpapadoktrina ka, huwag mo munang ipabalita. Have a mastery of what you are trying to discover. Pagka natapos mo na, saka mo balita. Kasi babalita mo na agad, pipigilan ka ng asawa mo, ng nanay mo, kagaya ng kapatid kanina. Tinatakwil na raw siya nung... Nagsusuri ka pa lang Keep it for yourself. Makinig ka muna, basa ka ng Biblia, huwag ka muna maingay kung saang grupo ka sasama. Kasi pag nalaman ng sa akin kasasama, sisiraan ka na. Kaya ang demonyo, nakakaano yan Nakikinig yan, nagmamasid yan. Kung saan ka mahina, doon ka niya susundutin para mapigilan ka. Kaya sa ating pananalangin sa Ama, dapat sikreto Diyos, tulungan mo po sana akong makakita ng trabaho. Pag nagkatrabaho po ako, maglilingkod ako sa iyo ng matapat. Gagawin sa pag nagkatrabaho ka pala, maglilingkod ka sa Diyos, pipigilan ko yung employer. Hindi kita ipapatanggap, etc., etc. Ganun yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa puso. Maintain a secret line of communication between you and your God, and God will always be considerate. Tandaan mo yung kapatid. Yun ang sikreto nung tinatanong mo sa akin. Kaya si San Pablo, nung dumating sa kanya yung pahiwatig ni Kristo, wala siyang pinagsabihan kahit sino. Dire-diretso siyang sumangguni kay Kristo. Basahin natin yung Galacia. Naihayag ang kaniyang anak sa akin
upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Hindi siya nagtanong sa tao. Hindi siya sumangguni sa laman at sa dugo. Wala siyang pinagsabihan. Pagdating sa kanya ng pahayag ni Kristo, dire-diretso siya. Ni wala siyang tinanong na kamag-anak o tatay o nanay. Kasi baka mapigilan pa siya. Nakuha mo punto, kapatid. Kuha po. Okay. Salamat po sa inyo. Sige, salamat. Next. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli. Ako po isang Katoliko at ako po ay 57 years old na. Ngayon po, mga magulang ko, puro Katoliko rin. Ang tanong ko po, kung ang dating daang reliyon ay isang katotohanan, bakit po nagkakameron pa tayo ng maraming debatehan sa tinatawag na reliyon? Ano po, bakit po ganon? Yun lang po ang aking katanungan. Alam nyo, kapatid, ang debate, hindi naiiwasan yan pagka iba-iba ang palagay. Bawa, sabi nung isang ininyero, yung taas na yan, sabi niya, mga 10 piye yan. Eh, sabi naman nung isang ininyero rin, walang 10 piye yan, kulang yan, mga 9:30 lang yan. Sabi naman nung isang ininyero, hindi, 11 piye yan. Sabi nung ininyero, hindi sila magkasundo, di debate. Pero para mawala yung debate, ang kukunin mo, kumuha ka ng ruler o nung metro. Pag sinukat mo na, eksakto na yon. Malaan mo kung sino yung tama, mawawala na ang debate. No, ano ibig sabihin? May panukat na magpapatigil ng mga debate. Eh, ba't meron debate? Eh, kasi hindi nga nagkakasundo sa palapalagay eh. Para mawala debate, kunin mo ang Biblia, yun ang metro. Itong Biblia ang metro. Kung alin nakasulat sa Biblia, yun ang tama. Ngayon, ba't hindi naiwasan ng debate? Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa 22. Ganito ang ating mababasa sa 9:22. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. No? Nangangaral si Pablo, nakikipagtuligsaan, nakikipagdebate. Nagsasalita siya laban sa mga Grego-Hudyo. Gusto nga nila patayin si Pablo eh. Bakit? Ayaw maniwala ng mga Hudyo na si Kristo na ngayon. Ayaw nila maniwala. Tama naman yung sinasabi ni Pablo na yun na nga ang Kristo, si Jesus. Bakit? Wala namang nakakagawa nung ginawa ni Kristo. Nabumuhay ng patay, nagpadilat ng bulag, etc. Nagpakita nga siya ng maraming palatandaan na siya ang anak ng Diyos. Ayaw pa rin maniwala. Kaya nagkakadebate. Ganun ngayon, kapatid. Halimbawa, sabi ko, ang iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Tingnan mo, sa Bibliang Katoliko mismo, kung Katoliko, kapatid ni Efren, kung Katoliko ka, dapat may Biblia kang Katoliko. Ngayon, kung wala ka, babasahin ko para sa'yo. Sa Bibliang Katoliko, ano ba nakasulat? Basahin natin ang 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ano nang tinubos ni Kristo ng sarili niyang dugo? Ang iglesia ng Diyos. O di magdidiskusyon tayo ngayon. Ba't ka makikipagdiskusyon? Dahil matigas ang ulo mo. Dahil kung di matigas ang ulo mo at marunong kang kumilala ng totoo, yan nasa Biblia, yan ang tanggapin mo. Ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Sana naintindihan mo, kapatid na Efren. Gandang gabi po, Bradley. Meron po akong dalawang katanungan. Ang una ko pong katanungan ay ganito. Ano po ba ang ibig sabihin ng talatang nasa Isaiah 2:22? Ito po ba ay patungkol sa mga mangangaral? Ang ikalawa kong tanong ay ganito. Gusto ko pong magkaroon ng paglilinaw kung ano po ba ang ibig sabihin ng hula sa Jeremiah 6:16 kumpara sa talatang kaganapan sa Hebreo 10:20 ang tungkol sa daan na tinutukoy dito.
Basahin po natin ang Jeremias 6:16, kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan, ang sabi po sa Jeremias, mga dating landas kung saan nandun yung mabuting daan. Sabi nyo, ano ang kaganapan yan kumpara doon sa Hebreo 10:20? Basahin naman natin ang 10:20 ng Hebreo. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman. Meron tinatawag dito si Pablo na daang bago. Sa pamamagitan ng daang bago. Kailan ito bago, kapatid? Nung sabihin ito ni Pablo sa mga Hebreo, 2,000 years ago. Tandaan mo nang isulat ni Pablo yung sulat sa Hebreo, 61 AD. Nung isulat yan ni San Pablo. Nung 61 AD, that is more or less 2 millennia ago, ay tawag ni Pablo daang bago. Ngayon, yun namang hula ni Propeta Jeremias, hula naman yun sa darating. Sa ating panahon naman yung hula niya. Halimbawa, dito ngayon sa hula ni Jeremias, nagsasalita siya sa atin sa hula. Pagtanong nyo yung mga dating landas, dating daan. Tama. Bakit tama? Kasi sabi ni Pablo, bago. 2,000 years ago. Ngayon, sa ating panahon, babalik tayo. 2,000 years ago, ang tawag naman sa hula, dati. Bakit? Nung sabihin ni Pablo, bago, 2,000 years ago. Sa hula naman ni Jeremias, ang kausap tayo sa huling araw, pagtanong nyo yung dating landas, bakit dati? Kasi, alam ni Jeremias, sinasabi niya ito para sa mga taong mabubuhay 2,000 taon o 2,000 taong mahigit pagkatapos ni Apostol Pablo na nagsabing ito'y bago. Kaya bago 2,000 years ago, pero sa ating panahon, dati na yon dahil 2,000 years ago. Sana naintindihan mo, kapatid na Absalon. Ano? Yung isa mong tanong, ano ibig sabihin dun sa 2:22 ng Isaias? Patungkol ba yun sa mga ngaral? O kanino pang iba? Alam mo, tanong ko kasi yan kapatid. Ako nagpalaganap niyan tanong na yan. At palagay ko, hindi pa napapanahon para sagutin ko kasi hinusubok nga natin yung ibang mga pastore para mapatunayan nyo kung sila talagang maalam sa salita ng Diyos. Tanong nyo sa kanila kung ano kahulugan yan. Ako nagumpisa niyan tanong na yan. Aba, wala pang nangangahas sumagot Kasi nadala sila, yung itinanong ko nung araw sa TV, siguro mga 20 taon na yun Tinanong ko, asa ng Diyos nung hindi pa ginagawa ang langit at lupa? Nangahas sumagot. Nangahas. Kasagot-sagot, mali. Napahiya sila dyan sa sagot nila. Ang liwanag ng tanong ko asa ng Diyos nung hindi pa ginagawa ang langit at lupa? Kasagot-sagot, nasa langit daw. Hindi pa nga ginagawa yung langit at lupa, yun ang tanong Kaya sumagot, mali ang sagot. Ayun, ganun din naman yung tanong kung isa na yan. Sabi diyan, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong. Ano ibig sabihin yan, kapatid? Tanong ko yan sa pastor. Kaya kinalulungkot ko, hindi ko sasagutin pa dahil hindi pa nila sinasagot Sasagutin muna nila at para makita nyo kung sino ang may unawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang dahilan nun. Pasensya ka na, kapatid na Absalon, Pero dun sa tanong mong isa, sinagot na kita na yung tanong mo, kumpara sa 6:16 ng Jeremias, yung 10:20, walang kontradiksyon doon. Kasi bagong daan nung panahon ni Pablo, kung aatras tayo ng 2,000 taon mula sa panahon natin, dati na yon. Yun ang sagot. Salamat sa iyo, kapatid na Absalon. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang aking pong katanungan ay kung mayroon bang reliyon na makapagligtas sa tao. Ang ikalawang pong tanong po ay sa dami po ng reliyon, alin po ba talaga ang totoo? Yan lang po.
Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Eduardo. Alam mo, kapatid, merong relihiyon na paraan ng Diyos para tayo maligtas. Ang tagapagligtas natin si Kristo. Kaya lang yung Kristo na tagapagligtas, nagtuturo siya ng relihiyon. At yung relihiyon na itinuturo niya, nandun sa loob ng iglesia na kanya ring itinuro. Nagturo kasi si Kristo ng iglesia eh. 2 Korinto, kapatid na Daniel. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ayan, merong iglesia sa Biblia, ang tawag iglesia ng Diyos. Church of God. Yun ang pinangaral ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Ang pangalan niya, iglesia ng Diyos. Nababasa sa Tagalog, sa English, sa Portuguese, sa Spanish, sa lahat ng Biblia. Ang ibig ko sabihin, kahit saan mong Biblia basahin, iglesia ng Diyos ang tawag doon. Yun ang pangalan ng iglesia sa Biblia, Church of God. In the Church of God, nagturo si Kristo ng dalisay na relihiyon. Ang relihiyon, pagsamba, paglilingkod, pagsunod, paglilingkod sa Diyos. Yung relihiyon, kailangan yon ipinapractice. Yung dalisay na relihiyon. It must be a way of life. It must be practiced. Kaya, ang tanong mo, meron bang relihiyong makakapagligtas? Aba, merong relihiyon na makapagtuturo sa tao ng kaligtasan. At yun yung nasa Biblia. Yung sinasabi ng iba, hindi ka mahalaga relihiyon. Ang mahalaga ka relasyon. That is complete stupidity. Para sabihin mong ang relihiyon irrelevant sa salvation, you are against Christ. Kalaban ka ni Kristo. Kasi si Kristo nagturo ng relihiyon eh. Basahin natin ang Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Meron bang dalisay na relihiyon ayon sa Biblia? Sabi ni Santiago, ang mga apostol kasi nagsulat sa Biblia. Bakit ba sila nagsulat? 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni inuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nagsulat ang mga apostol, inutusan sila ng Diyos. Isinulat ng isa sa mga alagad ni Kristo ang salitang relihiyon. Sabi niya, ang dalisay na relihiyon, walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis kanyang sarili sa sanglibutan. Kaya merong dalisay na relihiyon na ang kahulugan ay charity and holiness. Ang gagawin mo, magkaroon ka ng charity and holiness, kawang gawa sa mga kapuspalad gaya ng mga ulila at babaeng bao, at holiness, pag-iingatan mo ang iyong sarili na walang dungis sa mga dungis na nasa sanlibutan. Yan ang essence ng tunay na relihiyon. Itinuro yan ni Kristo sa loob ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Meron bang kinalaman yan sa kaligtasan? Meron po. Kasi kung di ka matututo ng tunay na paglilingkod sa Diyos, sa tunay na relihiyon, sa iglesyang nasa Biblia, hindi ka rin maliligtas. Pag hindi ka susunod, hindi ka maliligtas. 15:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Yun, yung aral ng ebanghelyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Maliban na. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayon, para ikaw ay maligtas, susundin mo yung aral ng ebanghelyong itinuturo sa iglesia. Kasama dun yung tamang relihiyon na dalisay at walang dungis. Lahat ng aral susundin mo para ka maligtas. Ang tagapagligtas si Kristo.
Pero para kanya iligtas, susunod ka sa aral. Bahagi ng aral yung relihiyon. Ayan ang dapat mong maintindihan, kapatid. Parang ganito, no? Alam mo, ang paggawa ng adobo, kailangan ng suka. Pero hindi ka pwedeng gumawa ng adobo na puro suka. Kaya adobo, may suka. Halimbawa, adobong manok, may suka. Adobong baboy, may suka. Adobong sitaw. Pati sitaw, inaadobo sa Bisaya eh. At saka sa Tagalog eh. May suka pa rin yun, kaya nga adobong sitaw eh. Alisin mo ang suka, hindi adobo. Ano ibig ko sabihin? Ang kaligtasan, maraming sangkap. Kabanalan, kawanggawa, pagsunod sa utos, maraming sangkap. Alisin mo yung relihiyon, hindi ka maliligtas. Bakit? Parang inaadobo, inalis mo yung suka, walang adobo. Ganon. Kailangan kumpleto ang pagsunod. Basahin natin ang 2 ng Santiago, versikulo 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Ang may sabing huwag kang mangangalo niya, hindi na nagsabi huwag kang papatay. Eh hindi ka nga nangangalo niya, pumapatay ka naman, swail ka rin. Ang nagsabi ng relihiyon, yun din ang nagsabi na sumunod ka sa kanya. Eh pagka sumusunod ka, ayaw mo naman ng relihiyon, ay hindi pwede. Kailangan sundin mo siyang buo. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid, at sana po naintindihan. Pwede po bang bautismuhan ng isang tao na nabautismuhan na po siya sa dati niyang relihiyon na inaaniban? Po, kapatid. Yung mga binautismuhan nga ni Juan Bautista, nung dumating si Kristo, binautismuhan uli yun eh. Yung bautismo ni Juan Bautista, totoo yun. Hindi naman galing sa tao yun, galing sa Diyos yun. Pero nung dumating si Kristo, dahil magkaiba sila ng panahon at mas mataas ang authority ni Kristo, yung nabautismuhan na ni Juan Bautista, binautismuhan pa uli sa paraan ng Panginoon Kristo. Basahin natin yung Gawa 19:1. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kita mo, kapatid, nabautismuhan sila uli. Basahin natin yung 4 sa Cebuano. Ug si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol, nga nagapamulong sa katauhan, nga managtuo sila sa muabot sa ulahi niya, nga kung sayron si Jesucristo. Busa sa pagkadungog nila nini, gibautismuhan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Nabautismuhan na sila sa panahon ni Juan, nabautismuhan sila uli. Mas tama kasi yung kay Kristo, pero hindi naman mali yung kay Juan. Ngayon, sa tanong mo, naanib ka sa ibang relihiyon, naanib ka na, binautismuhan ka na, kailangan ka pa ba uling bautismuhan? Kung yung bautismong tama, binautismuhan pa uli dahil mas mataas ang authority ni Kristo kaysa kay Juan. Lalo na kung ang iglesyang inaniban mo United Pentecostal Church, mali yan eh. Dapat mabautismo ka uli dahil mali yung bautismo mo riyan, kapatid. Pangalan pa lang yan, mali na eh. Wala sa Biblia yung Pentecostal Church.
Kahit sa ang Biblia mo basahin, walang Pentecostal church. Ang church sa Biblia, Church of God. Yan ang nasa Biblia, Iglesia sa Diyos. Kalawang Korinto 1:1, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Diyos, ug si Timoteo nga atong igsoon, alang sa Iglesia sa Diyos nga anaa sa Korinto. Iglesia sa Diyos, hindi United Pentecostal Church. Mali yan, kapatid. Wala sa Bible yung iglesia mo na yan. Kinalulungkot kong sabihin ito, pero prangka lang ako. Ayan ang sagot ko sa iyo, kapatid na Roberto. Makinig ka, kapatid, makikita mo yung pagkakaiba ng Pentecostal Church mo sa tunay na iglesyang nakasulat sa Biblia. Ang katanungan ko po, maaari po bang mas malaki ang kasalanan ng tao kapag nakagawa siya ng kasalanan ng maliit? Ngunit, bawal po sa iglesia. Kaysa malaking kasalanan sa ibang relihiyon. Halimbawa po, yung ibang relihiyon po ay nakapatay o pumatay. At yung kapatid po na Church of God ay kumain po ng bawal. Halimbawa po, kumain siya ng dinuguan o kaya yung balot kasi binigti po yun. Ano po ba ang masasabi niyo po dito? Mo, kapatid, hindi ganun ang dapat pananaw natin, ano? Ang ating pananaw, ang kasalanan nagiging mabigat kung alam mo ang kasalanan. Kung wala kang malay sa kasalanan, napapatawad ng Diyos yun. Basahin natin ang 1:13 ng unang Timoteo. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ang taong nakakagawa ng kahit mabibigat na kasalanan, kung hindi mo naman talaga alam na buong buo, merong patawad yun. Si Pablo nga nung umpisa ako ikay mamumusong. Nilalabanan niya ang Diyos Ako'y naging mamumusong, mang-uusig pa. Pinapapatay niya pa yung mga unang Kristiyano. At naging mang-aalipusta pa ako. Pero kinahabagan ako ng Diyos kasi ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Kaya yung iyong parang problema o deduction, hindi tama yun sa hustisya, kapatid, ano? Na pagkukumparahin mo yung gagawing kasalanan ng isang relihiyon at saka ng isa pang relihiyon. O halimbawa, yung mga kaanib dito sa atin, kukumpara mo doon sa ginagawa ng ibang relihiyon. Ang pinakapunto na dapat maintindihan, ano? Ang nagpapabigat sa kasalanan, yung kaalaman mo. Kasi kung wala kang kaalaman, nagawa mo mali, kahit mali na yung ginawa mo, kung yun hindi mo naman alam, di mo naman sinasadya, napilitan ka, o kaya itinulak kang magkasala, may patawad yun. Pero kung alam mo na, nakita mo na ang aral, napatunayan mo na aral, ayaw mong tanggapin, nilabag mo pa, ang sabi ng Ebreo 6:4-6, ganito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ayun. Yun ikang minsang naliwanagan. Nakalasap na ng kaloob ng kalangitan. Nakabahagi na ng Espiritu Santo. Nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos. Nakaalam na ng kapangyarihan ng panahong darating. Pagkatapos nakakapanahiwalay sa Diyos dahil sa iyong kasama ang ginagawa,
wala ka ng pag-asang mapatawad. Wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Ayon. Sa Gis 26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ng sabi ni San Pablo, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Kaya yung analysis mo, kapatid, mali yun. Yung isa wala sa relihiyong totoo, yung isa nasa relihiyong totoo. Ang dapat na analysis, ang nasa relihiyong totoo, narinig mo na yung aral, naliwanagan mo, pagka yun ay sinadya mo, tinakwil mo, wala ka ng kaligtasan doon. Pero kung nasa mali ka namang relihiyon, kahit gaano pa kabigat ang iyong ginawang kasalanan, pag dumating yung panahon na ikaw ay napunta sa tama, nakakilala ka ng aral, nagbalik loob ka, napapatawad ng Diyos yun. Gaya ni Pablo. Kasi nung gawin niya yung mga maling ginawa niya, nasa relihiyon siyang mali eh. Nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Basahin natin yung Galacia 1:13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Napakatibay ni Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo. Masikap ika ako sa mga salit-saling sabi. Kaya nangunguna ika ako sa relihiyon ng mga Hudyo, higit pa sa aking mga kasing gulang, mga yung kanyang kontemporaryo, napakatantin din ang kanyang seriousness sa relihiyon ng mga Hudyo. Kaya humangga siya, umabot siya dun sa pagpapapatay sa mga Kristiyano na kung alam niya yung relihiyon niya ay totoo, bagaman yun ay mali, pinapatay niya yung mga Kristiyano, yung sumasampalataya kay Kristo, pinapapatay niya. Inuusig ko ikang malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Pero napatawad siya ng Diyos dahil wala pa siya sa katotohanan noon. Kaya hindi pwedeng pagkumparahin yung kasalanang nasa isang relihiyong mali dun sa kasalanang ginagawa sa loob ng relihiyong totoo. Walang comparison doon kasi pag nasa mali ka, hindi mo alam ang katotohanan, may patawad lahat ng kasalanan mong magagawa pagka ikaw ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Pero pag nasa relihiyong kang totoo at alam mo yung totoo, tapos sinasadya mo, ay walang patawad yun. Yun ang sagot sa tanong mo, kapatid. Maraming salamat, Brother Eli. Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. At maraming salamat din po sa pagkakataong ito. Bali, dalawa po ang aking katanungan. Ito po ang unang tanong. Paano po malalaman kung ang mangangaral ay binigyan ng pangunawa para maipaliwanag ang salita ng Diyos? Pangalawa po, paano kung ang isang Katoliko ay nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaaten pa rin sa dating reliyon? Mawawala po ba ang bisa ng bautismo? Yun lang po at maraming salamat. Una, yung tanong ng kapatid na JB, paano malalaman kung ang mangaral ay binigyan ng pangunawa? Alam mo, kapatid, malalaman mo naman yung walang unawa eh. Pag nalaman mo yung walang unawa, malalaman mo yung may unawa. 1:7 ng Timoteo. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayon, merong nagnanasa
na maging guro ng kautusan ng Diyos. Gusto nila magturo sila sa tao ng kautusan. Pero sabi ni Pablo, hindi nila natatalastas. Yung natatalastas, ibig sabihin nun, nauunawa. Hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. Tinan mo nga yun, ang paradox, nagsasalita, pinapatunayan ng isang bagay, pero hindi pala naman niya naiintindihan yung pinapatunayan niya at saka yung sinasalita niya. Meron bang ganon? Eto, babalikan ko lang kapiraso. Ang pagsa-sign of the cross daw, pang-adya sa kaaway, panlaban kay Satanas. Bakit pagharap mo kay Santa Maria, sa estatwa, nagsa-sign of the cross ka? Nauunawa mo ba yung sinasabi mo? Yung pala'y panlaban kay Satanas. Ba't pagdaan mo sa simbahan nagsa-sign of the cross ka? Yun ang katuparan nung sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Hindi nila natatalastas ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ang ginagawa mo, hindi mo iniintindi Hindi mo iniintindi yung ginagawa mo. Yung pala'y panlaban sa kaawa yung sign of the cross. Bakit sa harap ni Maria nagsa-sign of the cross ka? Naintindihan mo ba yan? Ginagawa mong kaaway si Maria. Yon ang ibig kong sabihin, kapatid. Meron tao, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Gaya nung turo na yon. Ngayon, paano mo naman malalaman yung nakakaunawa? Alin ba ang nauunawa niya? Kasi, kung kailangan ng pagkaunawa, alin ang mauunawa mo? Halimbawa, ako, nangangaral ako. Alin ba dapat kong maunawa? Ang dapat ko bang maunawa kung paano niluluto ang adobo? O kaya kung paano pagluluto ng kare-kare? Yun ba dapat kong maunawa? Mangangaral ako Dapat ang maunawa ko, aral. No? Sa Isayas, ganito ang ating mababasa. Ang dapat na maunawa, aral. 29:24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ayon, ang dapat maunawa yung aral ng Diyos. Paano mo ngayon malalaman kung ang isang mangangaral may unawa? Di alam niya yung aral ng Diyos. Sabi ng hula kasi, namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ang mapag-upasala, matututo ng aral. Yun ang dapat maunawaan, ang aral ng Diyos. Ang mangangaral, dapat nauunawaan niya yung aral na kanyang iniaaral. Alam mo, marami ngayong mangangaral, di niya naiintindihan yung inaaral niya Alam mo kung bakit? Basahin natin ang 2:20 ng Roma. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka? Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan ay nanakawan mo ang mga templo? Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Maliwanag na merong mga mangaral, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya, nangangaral siya halimbawa, hindi niya naunawaan. Bakit? Ang pruweba siya mismo Hindi niya alam yung sinasabi niya, hindi alam yung kanya ipinangangaral. Bakit? Nagtuturo kay ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Nagsasabi ka sa tao, wag mangangalon niya, nangangalon niya ka. Ikaw na nagsasabing wag magnanakaw, nagnanakaw ka. Yun ang mga hindi nakakaunawa, kapatid. Ang mauunawa kasing dapat maunawa yung aral. Kaya ang sabi ng Diyos sa 3:13 ng Kawikaan, pakinggan mo. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sabi ng Diyos, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Alin ang mauunawaan mo? Di yung salita ng Diyos, yung aral, yung karunungan ng Diyos.
Yan kasing nasa Biblia, karunungan ng Diyos ang tawag dyan eh. That is the wisdom of God. Yun ang dapat maunawa, pangunahin na ng isang mangangaral. 4:7 ng Kawikaan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ngayon, ang utos ng Diyos sa isang mangangaral, ang karunungan niya, yun ang pinakapangulong bagay. Hindi karunungan ng mundo yan, ha? Hindi karunungan ng sanlibutan, magkaiba yun eh. Ang kailangang matutunan ng mangaral, maunawa, yung karunungan ng Diyos. Yun ang nangyari sa mga apostol eh. 2:6 ng unang Korinto. Gayunman ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala. Magkaiba yung karunungan ng sanlibutan na uuwi lang sa wala. Kesa dun sa karunungang itinuturo ng mga apostol. Sabi niya, nagsasalita kami, sabi ng mga apostol, ng karunungan. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutang ito. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan, nauuwi lang yan sa wala eh. Pero ang sinasalita nila, yung karunungan ng Diyos. Yun ang kanilang naunawa, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Dapat alam ng mangangaral yun. Alam niya na bawal ang mandaya. Alam niya bawal mang agrabyado. Alam niya na ang karunungan ng Diyos ay dapat tapat, hindi manluloko. Basahin natin ang 3:17 ng Santiago. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yung karunungang buhat sa itaas, yung aral ng Diyos, yung salita ng Diyos, unang-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, walang plastikan. Ang mangangaral na meron niyang karunungan na yan, makakaunawa siya ng salita ng Diyos sa Biblia. Doon mo malalaman kung ang mangangaral may unawa, alam niya yung aral. Parang mag-isip ka, no? May mangangaral ngayon, hindi alam ang Biblia eh. Magsasalita, 1 oras hindi nagbabasa ng Biblia eh. Kung ano yung current events na nangyayari, yun ang pinagdadaldal sa mga miyembro. Dapat ang ministro nagbubuka ng bibig na may karunungan. Yung aral. Pagka binuka mo yung bibig mo may karunungan, may aral, ibig sabihin, babasahin mo sa Biblia. Kasi nasa Biblia yung karunungan ng Diyos eh. Pag ang mangangaral, nagdadaldal lang, hindi nagbabasa ng talata, hindi nakakaunawa yon. Ang ikalawang tanong ng kapatid na JB, paano ka isang Katoliko magpabautismo sa Iglesia ng Diyos, pero umaaten sa dating relihiyon? Ang maipapayo ko sa ganon, huwag ka munang magpabautismo. Kung hindi mo pa natitiyak na totoo, huwag kang magpapabautismo kasi para kang yung, parang yung Kawikaan Tagalog, namamangka ka sa dalawang ilog. Ano? Masama yung namamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng dalawa ang isip mo. Parang tama yung Katoliko, tama yung isa, pupunta ka pa rin doon, babalik ka pa rin, mali sa Diyos yun. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 8. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Tao, pag may dalawang akala, walang pirming prinsipyo, walang tiyaga yon sa lahat ng kanyang paglakad, yung taong may dalawang akala. Kaya dapat, ang tao, hindi dalawa akala. Dapat, hindi double-minded. Miski sa babae, pag dalawa akala mo, hindi ka magiging tapat. Bawa, ang nobya mo, nililigawan mo, parang mas maganda si Lorna. Para namang mas mabait si Fe. Sino pa yung isa? Aida. Si Aida. Oh. Si Aida at si Lorna at si Fe. Oh. Tapos yung sabi nung isa, sana dalawa ang puso ko.
Eh yung isa nga lang, hindi mo alam gamitin, dadalawahin pa, lalo na nagkagulo. Kaya mali yun, kapatid. Ang dapat, bago ka magpabautismo, tiyakin mo muna na yun ang totoo. Pag nandun ka na sa totoo, huwag ka nang babalik dun sa mali. Alam mo ang kahulugan nun, 2:22 ng 2 Pedro. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ngayon, parang aso ka no, na nakakadiri yun. Ano? Ganon din naman yung baboy, na babaeng baboy na pagkatapos mong paliguan, pabanguhan mo pa, lagyan mo ng laso. Pag nakawala, babalik sa pusali, magsusungkal ng mga dumi. Eh, ganun lang yung tao na umalis na sa mali, pumunta sa tama, tapos bumalik uli sa mali. Yun ang kawikaan sa Bulacan. Umalis ka sa banig, pumunta sa sahig. Yon. Naunawaan mo, kapatid na JB? Opo, at maraming salamat po. At kasiyahan ka nawa ng Panginoon. Alright,